Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kabilang sa mga ilalahad ng Pangulo sa summit, ang Maharlika Investment Fund o MIF, ang sovereign fund na gagamitin para sa pamumuhunan ng gobyerno sa mga proyekto. Matatandaang matapos isabatas ang MIF noong Hulyo, tumanggap ang gobyerno ng mga application para sa mga mangangasiwa dito. Maliban sa pagdalo sa ASEAN GCC Summit, magsasagawa rin si Pangulong Marcos ng mga bilateral meetings kasama ang mga matataas na opisyal ng Saudi Arabia at Bahrain. Makikipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community at sa mga lokal na business leaders. Gaganapin ang nasabing summit sa Riyadh mula Oktubre 19 hanggang 20. Nakalabas na ng Gaza City ang lahat ng mga Pilipinong nandoon sa lugar ayon sa Department of Foreign Affairs. Natunto na ang lahat ng 131 Pilipinong nakatira sa Gaza Strip habang lahat ng Pinoy sa Gaza City ay nakaalis na sa lugar. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa 23 mga Pilipino ang huling batch ng mga Pilipinong lumikas mula sa nasabing lugar. Aniya mayroon ng 78 Pilipinong nasa border habang may 30 naman ang nasa southern Gaza. Sa 131 Pilipinong nakatira sa Gaza, kalahati lamang umano ang mula sa Pilipinas habang ang iba ay mga anak nila at asawang Palestinian. Dagdag pa ni De Vega, hindi lahat ng mga Pinoy na umalis ng Gaza ay nais nang bumalik ng Pilipinas. Ang iba umano sa kanila ay nais lamang maghanap at lumipat ng ibang ligtas na lugar. Paliwanag ni De Vega, mayroon ding mga nag-aalangang umalis dahil sa pangambang hindi palulusutin sa border ang mga asawa nilang Palestinian. Iniutos ng DFA ang mandatory evacuation sa Gaza bilang paghanda sa pagsalakay doon ng Israel. Asahan ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene habang tataas naman ang presyo ng gasoline bukas. Ayon sa abiso ng Pilipinas, Shell at Sea Oil, bababa ng 75 sentimo ang presyo ng diesel at kerosene kada litro habang tataas ng 55 sentimo kada litro ang presyo ng gasoline. Ganito rin ang magiging adjustment sa presyo ng diesel at gasoline sa clean fuel maliban na lamang sa kerosene. Matatanda ang nagkaroon ng rollback sa presyo ng langis noong nakaraang linggo, October 10. Bumaba ng 3 piso at 5 sentimos ang presyo ng gasolina kada litro, 2 piso at 45 sentimos sa presyo ng diesel kada litro at 3 piso kada litro sa presyo ng kerosene. Mawawala ng tubig sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila, maging sa Rizal dahil sa isinasagawang network maintenance at network improvement works ng Maynilad at Manila Water mula ngayong araw hanggang sa Sabado. Mawawala ng magiging limitadong supply ng tubig sa Quezon City mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas sa Barangay UP Campus, Cruz Naligas at Tandang Sora at sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Sa Barangay 162, Caloocan City naman, mamayang alas 10:30 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Samantala, mawawalan o magiging limitado ang supply ng tubig mula alas 11 mamayang gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa Navotas, partikular sa North Bay Boulevard sa South, sa Abangumbayan North, Navotas East, Navotas West at ilang barangay sa Caloocan City. Magsisimula naman ang water interruption mula alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 4 ng madaling araw sa October 18 sa Barangay Tandang Sora, E. Rodriguez sa Quezon City, Barangay Balong Bato, Pedro Cruz, San Perfecto, Progreso Rivera, Batis sa San Juan City at Barangay Dalig, Dalaya Division sa Antipolo, Rizal. Simula alas 10:30 bukas ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng October 18 ay mawawalan ng supply ng tubig sa Barangay 6 hanggang 68, 71, 72, 75 hanggang 80, 86, 88 at 90 sa Caloocan City.
Magsisimula naman ng alas 11 ng gabi ang water interruption sa Barangay 159, San Rafael sa Caloocan maging sa North Bay Boulevard sa Navotas. Nakatakda rin ang water interruption sa ilang piling barangay sa Kansas City at San Juan City mula October 18 to 19. Apektado rin ang water interruption ng ilang lugar sa Makati mula October 19 hanggang October 20, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Samantala, magsisimula ng alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang water interruption sa Barangay 5 hanggang 14, 64, 65, 66, 69, 70 at 73 hanggang 75 sa Caloocan City. At panghuli, magkakaroon ng water interruption sa Caloocan at Navotas mula October 20 hanggang 21. Magsisimula ito ng alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Hinihikayat ang mga residente na mag-ipon ng sapat na tubig para may magamit. Inaasahan naman na magpapadala ng mga water tankers ang Maynilad upang mag-supply ng tubig sa mga apektadong tahanan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 70 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.